John chapter 8, verse 1. Okay, sabi dito mga kapatid, Jesus went unto the Mount of Olives, and early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him, and he sat down and taught them. And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery, and when they had set her in the midst, they say unto him, Master, this woman was taken in adultery, and the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground as though he heard them not. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. And again he stooped down and wrote on the ground. And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. When Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Has no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Ang Diyos magpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita, sabihin natin amen mga kapatid. Amen. You may be seated. So magandang gabi po sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. So bago tayo tumungo sa pag-aaral muli ng kanyang mga salita, ay nais kong magbigay ng announcement mga kapatid sa mga hinipo ng Panginoon noong nakaraang Sunday. Nangusap ang Panginoon na panahon na para isuko ang kanilang buhay o kaya ay mag-recommit. So na-schedule na po yung water baptism natin sa darating na Sabado. Bagamat meron tayong binautismuhan na po nung Monday, sapagkat si Tatay Expedito po ay may naikwento sa amin na yung kanyang anak ay umuwi from Qatar at kasalukuyang nasa Bataan at doon nakapangasawa marahil at plano siyang sunduin. Kung kaya sabi niya baka kung masusundo siya baka hindi na naman siya makasama sa bautismo. Kaya nga sabi niya magpapahuli na daw siya. Pero sabi ko, hindi. Dapat ikaw na yung mauna. Kaya napagpasyahan agad namin nung Sunday na kinaumagahan ng Monday ay mabaptize na po si Tatay Expedito. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid? So, ang Panginoon ang patuloy na nagdadagdag sa atin. Yan ay mga pamamaraan ng Panginoon. At salamat sa Diyos na patuloy din siyang tumatawag. At sa Sabado, mas aagahan natin yung schedule mga kapatid. Nung Monday, umalis kami ng alas 7. So sa darating pong Sabado, plano kong alas 6 makaalis tayo. At sa Barisbisan na lang tayo. Dahil doon sa pinuntahan namin sa White People ay medyo alanganin po yung kalsada. Lalo kung loaded yung van, medyo critical doon sa daanan. Bagamat maganda sana yung dagat doon. Kung sa ganda ng dagat, mas maganda yung dagat doon kasi malinaw, hindi mabuhangin. Yung mga bato niya ay talagang ang ganda sa paa at malinis. Kaya lang may kalayuan. Mas malayo siya kumpara sa Migay at sa Barisbisan. Kung kaya ko, nasa Barisbisan na lang tayo at okay naman daw po yung kalsada doon. So alis tayo ng alas 6, especially sa mga naka-schedule, nakasamang magpapabautismo. Sa mga bata na nagpasya kagaya ni Yan, ni Idsel, ni Jacel, kung may kasamang matanda, nanay,
Kapatid, walang problema. Pero ipapriority natin yung mga ibabaptize at yung pamilya ng ibabaptize. At asa si Brother Jeric, plano ko nga hiramin din yung sakyan mo, Brother Jeric, kung marami yung sasama. So, dalawang sakyan tayo. Isang van at isang L3, Lord willing. At mag-ambagan na lang tayo para sa pagkain, para buong half day ng Saturday ay andun tayo, may fellowship pa tayo. At pagkatapos ng tanghalian, mga alauna or alas 2, pwede na tayong makauwi. Okay ba yun sa inyo, mga kapatid? Okay ba yun sa inyo? Okay, so marami yung ibabaptize natin. Nasa 14, may mga humabol. Sila Sister Tia, humabol Sister Tia, Sister Chichi, nabasa nyo naman, Sister Jasmine, at si Brother Ochot. Talagang nabigla ako kay Brother Ochot na nagdesisyon na magpa-rebaptize. At kay Kuya Ninoy. So, 14 po yung ibabaptize natin, ang lahat ng ibabaptize. So, pwede ba nating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid? So, ayaw ko na pong magpaka-abala pa sapagkat gusto kong matapos sa talaga ito. Itong part ng pagtatalakay natin about sa espiritu ng pakikiapid at pangangalunya. So mula sa mga talatang binasa natin, ay dito ko po hahanguin yung ating pinali sa part na ito ng ating pagtatalakay, overcoming the spirit of adultery and fornication. So kung mapansin niyo, ang talatang ito, mga mahal kong kapatid, ay may kinalaman sa isang totoong karanasan ng pangangalunya. Yung isang babae, at alam naman natin kung sino ang babaeng ito. Ito ay si Mary Magdalene. At ito rin yung babaeng may pinalabas ang Panginoon na 7 spirito. Mula sa kanyang puso, 7 spirito, unclean spirit, ang pinalabas sa kanya. At isa sa spiritong ito ay ang spirito ng pangangalunya. At may makukuha tayo dito sa eksenang ito, sa kwento ng babaeng ito, mga kapatid, sapagkat kung ang pag-uusapan ay ang kautusan, ang babaeng ito ay karapat-dapat na mamatay. Ipinaliwanag pa ng mga eskriba, ng mga pariseo, na ang kahatulan dapat ng taong ito ay kamatayan sa pamamagitan ng pagbato sa kanya. Pero ang kagandahan, sapagkat ang babaeng ito ay predestinado, ang babaeng ito ay kilala na ng Panginoon bago pa itatag ang sanglibutan, ang babaeng ito ay mapalad, napakapalad, sapagkat nakadaupang palad niya ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Nagkaroon siya ng totoong karanasan sa Panginoon, mga mahal kong kapatid. At ito din ang kailangan natin sa mga panahong ito. Kaya nga ipapaalala ko na yung tinatalakay natin na espiritu ng adultery and fornication ay hindi lang ito sa physical. Nakagaya ng babaeng ito na nahuli sa akto. At sa panahon natin, talamak ang adultery. Pagkakaroon ng maraming asawa. Pagkakaroon ng maraming karelasyon. Talamak ang pakikiapid, ang fornication. Na kung saan ang mga tao ay ginagawa ang bagay na ito na tila ba normal na lamang, mga kapatid. At pag pinag-usapan sa spiritual, well, dito tayo masusubok. At habang nagbubulay nga ako sa paksang ito, kasi may question and answer tayo noong nakaraang Sunday, salamat sa mga nagpadala ng kanilang mga katanungan. At doon sa mga tanong na yon ay lalo pang lumawak yung aking pagbubulay. May mga kapatid akong isinasaalang-alang. Ano kaya ang kalagayan kako ng mga kapatid na ito? Ito kaya ay they are already married na sa Panginoon, engaged, o kaya ay engaged sa church, committed na sa simbahan, sapagkat ang isang taong wala pang commitment, hindi pa responsable sa kanyang katuwang, sa kanyang ginagampanan ay siya ay kung siya ay faithful pa,
Kung kagaya ng isang binata at dalaga, naghahanap pa lang siya ng simbahan. Kagaya na sinabi ng propeta, the choosing of the bride. Pwede ang mga taong ito ay kaya wala pang commitment, hindi pa makapag-commit sa church, wala pang puso na mayroong pananagutan sa iglesia, sapagkat binata at dalaga pa sila spiritually speaking. Naghahanap pa sila ng simbahan, ng pastor na magiging pastor nila. Nasabi pa nga ng propeta, mga mahal kong kapatid, kung babasahin niyo pang marriage and divorce, ang pastor ang asawang lalaki ng iglesia, spiritually speaking. Committed sa isa't isa. Committed ang pastor at committed ang iglesia. Sabi pa ng propeta, paano ba dapat maging committed ang iglesia o ang mga mananampalataya? Sa pananalangin at sa pag-iingat ng salita. Sa mga salitang naituro, naipangaral. Sabi pa ng propeta, mga mahal kong kapatid, hindi tayo pwedeng magkaroon ng dalawang tipan sa isang panahon. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng dalawang asawa sa isang panahon o dalawang kasintahan sa isang panahon. Kaya nga hindi pwedeng ang isang tao mayroong dalawang lokal na iglesia o kaya dalawang pastor. Pwede kong ibigay sa inyo yung mga quotes about that. Pero yung isang mananampalataya, ito yung napagbulay ko sapagkat hindi ito nakasama sa mga nakaraang question and answer natin. Yung isang tao na hindi pa committed. Actually, naglalaro nga sa isip ko yung isang bahagi ng sinabi ni Pastor Nestor doon sa AMC. Kasama ko sila Brother Billy, Brother Jeric, Brother Chad. Ayaw ko sanang banggitin to kasi masakit eh. Binanggit to mismo doon sa AMC and all of the participants there ay mga pastor mula sa iba't ibang bansa and they are all agree. Nang bitawan ni Pastor Nestor ang isang pangungusap, ito ang sabi niya. Pakinggan niyong mabuti. Ang isang taong hindi pa nag-iikapo ay hindi pa miyembro ng iglesia. Narinig mo yon, Brother Billy? I have a witness. At ayaw ko sana itong bitawan kasi pwedeng sabihin nyo, kay Pastor Nestor yon. Well, kaya lang, I am agree, mga kapatid. Iniingatan ko lang sa aking puso, pero dahil nagtatalakay tayo ng commitment, ng tipanan, ng pagiging responsable, pagiging faithful, ayaw kong dumating yung araw na masisisi nyo ko, Brother Ryan, alam mo pala yung bagay na ito. Ito pala ang isa sana pagmitingan nyo doon. Isa pala ito sa naipahayag doon, hindi mo man lang nabanggit sa amin. So may pananagutan ako, mga mahal kong kapatid. Kaya ngayon, gusto kong palayain ang aking sarili. Ang isang taong hindi pa nag-iikapo ay hindi pa miyembro ng isang iglesia kahit 10 taon na siya. Sapagkat ang pag-iikapo, mga mahal kong kapatid, isa itong part ng pagiging committed. So maniwala po kayo sa hindi, ang Diyos po ang bahala. Kapag pinag-usapan ang pagiging committed, nabanggit ko to nung nakarang Miyerkules, mga mahal kong kapatid, at kahit doon sa question and answer natin, maraming mga tao ang mahahatulan ng fornication. Espiritual na pakikiapid sapagkat nagpalipat-lipat sila ng simbahan. At nagpalipat-lipat sila ng mga pastor na kinikilala na hindi nila itinama ang kanilang puso. Sabi pa ng propeta, ang isang Lutheran, kung nakapagpatuloy sana ang isang Lutheran, magiging Methodist siya. Kinakailangan yung Lutheran ay mamatay. Kung ang isang Methodista ay nakapagpatuloy lamang sana, sabi ng prophet, in continuity in the word, naging Pentecostal sana siya. At ang Methodista ay magiging patay sa kanya ang kanilang dogma at credo. Yung paraan ng kanilang pananambahan, yung sistema. At sabi pa ng propeta, kung ang mga Pentecostal sana ay nakapagpatuloy, naging nobya sana sila. At tayo ay nasa panahon ng nobya, mga mahal kong kapatid. At kinakailangan ang nobya ay committed sa salita. So nais ko magbasa ng quote, mga kapatid. First quote, Sir Mary Ann.
Sabi diyan, Paul here is giving an illustration in our scripture. Baba na lang tayo sa but it also pertains. Sabi diyan, but it is also pertains to a greater portion on marriage and divorce. Of how that he's trying to set in order here that we as a church can no more be married to the worlds and to Christ at the same time and be legal and lawful about it. Then it can be for a woman to be living with a husband while she's got a living husband. And I have my own thoughts of that, and I believe that what the Bible says is the truth. So dito general pa, mga kapatid. Kaya nga yung James chapter 4 verse 4 na patuloy nating binabasa ng mga nakaraan, na sinabihan ni Santiago ang mga mananampalataya na kayong mga mapakiapid, adulterer and adulteresses, hindi nyo ba alam na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Ang pakikipagmabutihan, ang bibig ka sa mundo. That's spiritual fornication, mga kapatid, in adultery. Kasabi ng propeta, hindi maaari ng isang mananampalataya ang isang babae sa paglalarawan magkaroon ng dalawang asawa sa isang panahon. At maraming guilty. Yeah. Kung nasusundan niyo pa yung mga pagtatalakay natin, we are not like the scribes. We are not like the Pharisees. We are like the woman. Kaya gusto kong itipo sa gabing ito na tayo ay kagaya ng babae na nahuli sa pangangalo niya. Walang commitment, hindi settled, maraming bagay na sabihin natin, hindi siya nagiging matapat sa paglilingkod sa kanyang iglesia, sa salita ng Panginoon, lalong-lalo na, sa kanyang puso ay maraming nilalaman. Pero salamat na lang sapagkat ayon sa binasa natin sa Book of John, mga mahal kong kapatid, merong biyaya ang Diyos sa mga taong nagkasala o na-impluensya ng ganitong espiritu na isa sa pinalabas ng Panginoon sa babaeng ito na si Maria Magdalena. So gusto ko lang ipaalala ang ilang bahagi para sa pagtungo natin, paano natin ito mapagtatagumpayan, ay aware tayo, mga mahal kong kapatid. Actually, maikli na rin lang naman po yung isi-share ko patungkol sa paano ba natin ito mapagtatagumpayan. So ano nga ba yung pagkakaiba ng adultery sa fornication? Yung adultery ay may kinalaman sa tipan, may kinalaman sa batas. Ang fornication ay walang tipan at batas na binabangga o sinisira. Pero anumang karumihan na ginagawa ng tao, ito ay pagiging immoral, pagiging, sabihin natin, pagiging unfaithful, pagdungis sa kanyang sarili. At ang dinudungisan niya ay ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang kasalanan ito, nahatid ng Spiritong ito, mga mahal kong kapatid, ay hindi basta-basta. Isa ito sa, sabihin natin, isa sa kritikal na pwedeng maranasan ng isang tao, na pwedeng maging dahilan para hindi siya makasama sa pag-agaw. Nabasa naman na natin yung ilang part, ano ang mga consequences ng isang taong nagkasala, na hindi nagsisi, na hindi itinawa. Sabi ng prophet, ang kanyang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy. Naalala niyo pa ba, mga mahal kong kapatid? At bakit nagagawa ng isang taong magkasala ng pangangalo niya at pakikiapid? Merong mga maruming spirito sa kanyang puso. Yeah. Alam niyo pa yung quotes na binasa natin, kaya ginagawa yung maruming bagay, ginagawa pakikiapid, pangangalo niya, sapagkat merong maruming spirito na nasa kanyang puso. Well, bilang tao, kung hindi ka spiritual, parang wala lang. Maraming spirito sa aking puso. Pero kung magpapasimula tayo maging spiritual, makikita natin, magkakaroon tayo ng mata, mga mahal kong kapatid,
na makikita natin at magagawa nating talagang lumuhod sa Diyos, lumulog sa Kanya, at ihingi ng tulong sa Kanya, Panginoon. Tulungan niyo po ako mapagtagumpayan ko ang mga spiritong ito. At sana lahat tayo dito, hanggat maaari, aware na. Kagaya ng sinabi ng propeta, kung paano ang Diyos ay totoo, kayo din naman na may jablong totoo at mga demonyo. At sila ay nasa kahanginan. At sila ang umiimpluwensya sa puso ng mga tao. Kaya nga kung ano nasa loob ng tao, ito yung lumalabas sa kanya, ito yung nagmamanifest. At ngayon, andito tayo sa ikaapat na spirito, mga kapatid. At naway, tulungan tayo ng ating Panginoon na atin itong mapagtagumpayan. So, sino sa atin dito ang guilty? Nakagaya ng babae. Physical. Diba? Meron siguro dito nagkasala ng physical na pakikiapid at pangangalunya. 10, yung inisa-isa natin, alala nyo pa? 10 sa adultery, isa-isahin nga natin ulit. Ang mga karumal-dumal na ito, yung manifestation ng spiritong ito, 10 sa adultery, unfaithfulness in marriage, lustful desire toward other spouse, emotional affairs with someone else, flirtation, yung pakikipag-flirt, chat-chat, text-text pa lang, betrayal, obsession, pornography, family planning or birth control, annulments, divorce, and spiritual adultery. Sa fornication, number 1 is premarital sex. Number 2 is dating and kissing. Number 3, homosexual acts. Yung mga bakla, tumboy, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Number 4, prostitution. Nagbibinta ng kanilang katawan. Number 5, pornography. Number 6, masturbation. Number 7, one-night stand o casual hookups. Number 8, bestiality, yung pagnanasa sa hayop. Sa hindi tao bestiality, kahit anong uri ng hayop. Number 9, seduction. And number 10, rape, yung forced sexual intercourse. So ang 10 yan sa fornication, ang 10 na yan sa adultery ay mga hayag na gawa ng espiritong ito, mga mahal kong kapatid. At ang Diyos ay laban sa mga ganitong gawa. At pag pinag-usapan ng spiritual na pakikiapid at pangangalunya, so nabasa naman natin na ito noong mga nakaraan, mga kapatid. Ngayon tutungo tayo. Ini-eksakto ko sanang alas 7. May 6 minutes pa how to overcome. Pero simulan natin. How to overcome. Sino sa atin dito ang gustong pagtagumpayan ng espiritong ito? At lubos na maging amalaya, mga mahal kong kapatid. How to overcome? Number 1, it's all by the grace of God. Number 1 is by the grace of God. Naniniwala ba kayo sa biyaya ng Diyos? Naniniwala ba kayo na makapangyarihan ang biyaya ng Diyos, mga mahal kong kapatid? Pero ang biyaya ng Diyos ay walang magiging, sabihin natin, magiging epekto sa buhay ng isang tao kung hindi niya ito tatanggapin. Kung hindi niya ito papahalagahan. Kaya nga kung paano nating binanggit ito sa iba pang mga spirito na dapat nating pagtagumpayan, ilang beses nating nabanggit ang pagsisisi, ang pag-confess. So pag pinag-usapan ng biyaya ng Diyos, number 1 ay meron tayong 3 bahagi. Ano meron sa biyaya ng Diyos, mga kapatid? Siyempre pa una, napakahalaga ng pagsisisi. Ang biyaya ng Diyos ay hindi magti-take effect. Ito'y walang bisa, mga mahal kong kapatid,
bagamat ito'y makapangyarihan. Ngunit kung ang isang tao ay hindi kikilalanin ang kanyang pagkakamali, hindi niya i-admit na nagkamali siya, nakasala siya, dahil sa impluwensya ng Espiritong ito, hindi niya tatanggapin sa kanyang sarili na siya'y mapakiapid at mangangalunya. At patuloy niyang i-deny. Magiging malinis siya sa kanyang sarili, pipilitin niyang maging malinis sa kanyang sarili, at hindi niya makikita na siya'y mapakiapid at mapangalunya. So kahit makapangyarihan ng biyaya ng Diyos, wala itong bisa, mga mahal kong kapatid. Mas maigi pang sabihin natin, Lord, I am a fornicator. I am an adulteress. I am an adulterous person. Spiritually o physical man. Kung may physical kayong karanasan, pagsisihan niyo. Kung walang physical, walang literal, kundi spiritual, pagsisihan natin. Then ang biyaya ng Diyos ay magti-take effect, mga kapatid. Pangalawa, confession. Hindi lang yan yung pagsisising ikaw lang yung nakakaalam. Unang-una, dapat mong ipahayag yan sa Panginoon. At kung merong mga tao na kinakailangan mong hingan ng paumanhin, ng tawad, kung nangangailangan ka ng lingkod ng Panginoon para matulungan ka, then pwede kang mag-confess. At ito'y ginawa ni Haring David, mga mahal kong kapatid. Sa Book of Psalms, basahin natin paano nagpahayag si Haring David. Alam naman natin na ang taong ito ay isa sa inilarawan ng Biblia na nakagawa ng pakikiapid at pangangalunya. Nagkasala siya. At nang ipahayag ng Panginoon sa kanya ang kanyang pagkakamali sa pamamagitan ng propetang si Nathan, ito yung ginawa ni David, mga kapatid. Psalms 51 verse 1. Sa Tagalog na lang, basahin natin. Tingnan niyo, mga kapatid. Ito yung sabi ni Haring David. Kung pupunta tayo sa e-sword natin, pwede ba tayo pumunta sa e-sword natin? Para lang sa inyong kaalaman, mga kapatid. Paano ito isinulat? May gusto ko ipakita sa inyo bago ang verse 1. KJB, Sir Mary Ann. Yeah, tingnan nyo. To the chief musician, a psalm of David, when Nathan the prophet came unto him after he had gone into Bathsheba. So, yan ang sa ibang sulat, sa ibang salin, may nakalagay na ganyan, kagaya dito sa binabasa kong Bible. At dito lang nagpasimula na sinasabi dito ni Haring David, mga kapatid, itas natin. Have mercy upon me. Sa Tagalog na nga natin, basahin natin, Sir Mary Ann. Balik tayo sa Tagalog. Yan, sabi diyan, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa karamihan ng iyong malumanay ng mga kaawaan, ay pinawi mo ang aking pagsalangsang. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan, at linisin mo ako sa aking kasalanan. Verse 3, sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang, at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Ano yung pinagsisihan niya? Yung spirito ng pakikiapid at pangangalunya na kanyang nagawa, mga kapatid. Verse 9, to make it short. Sabi sa verse 9, ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang aking lahat ng mga kasamaan. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na spirito sa loob ko. Kaya nga lagi nating naiko-quote ang pangungusap na ito ni Haring David, mga kapatid, sapagkat dito malinaw
na realize ni Haring David na sa kanyang puso nagkaroon ng masamang spirito. Tama po ba? Kaya hindi lang yan pagkakasala, hindi lang yan pagkakamali, hindi lang yan pagsuway. Tayo bilang tao, may spirito tayo. Pero sa puso natin, kung paano si Maria Magdalena ay merong 7 spirito na pinalabas, tayo rin, mga mahal kong kapatid. Pwede ang isang tao, hindi natin alam kung gaano karaming spirito. Kaya nga ang nais ng Panginoon, ang kanyang spirito ang mag-take control sa atin. Kaya nga kapag ang spirito ng Panginoon hindi lumukob sa atin, kapag hindi tayo nakipag-isa sa spirito ng Panginoon, hindi tayo nabautismuhan ng kanyang spirito, mabibigo tayo. Wala tayong kakayanan na labanan ng mga spiritong yan. Ang spirito ng pakikiapid, ang spirito ng pangangalunya, ang kahinaan, ang kahalayan. Kaya nga ang dulong bahagi, paano tayo magtatagumpay, ang kailangan natin ng spirito ng Diyos. Pero dito, na-realize ni Haring David, mga mahal kong kapatid, na merong spiritong hindi tama sa kanyang puso. Kaya ngayon nananalangin siya. Sabi niya, magbago ka ng isang matuwid na spirito sa loob ko. Verse 11. Hanggang verse 12 tayo. Sabi diyan, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong spirito sa akin. Well, salamat na lang, may confidence si Haring David, mga mahal kong kapatid, ng Espiritu ng Panginoon ay nasa kanya. Bagamat hindi pa yan indwelling, ang tawag sa lumang tipan ay anointing pa lang yan, anointing. Hindi pa talaga nananahan ng Panginoon. Pero sa panahon ng lumang tipan, kinikilala na nila na ito'y kasama nila. Bagamat hindi mismo ang persona ng Panginoong Yesus. Pero tingnan niyo, yung panalangin ni Haring David na pwede nating maging larawan, mga mahal kong kapatid. Huwag mong bawiin ang iyong santong spirito sa akin. Magbago ng spirito, ibig sabihin, kinakailangan niya na merong mawala sa kanya, merong maalis sa kanya, at isa rin sa pakiusap niya, huwag mong bawiin ang iyong spirito sa akin. Sa biyaya ng Diyos, mga mahal kong kapatid, ipinagkaloob na walang bayad ang Santong Spirito. At sino sa atin dito ang nakakatiyak na taglay ng Espiritu ng Panginoon? Di ba? Sino sa atin dito ang nakakatiyak na meron ng confidence na alam niya sa kanyang sarili, taglay niya ang Espiritu ng Panginoon, yung kanyang salita. Tayo ang nakakaalam, mga mahal kong kapatid, kung taglay na po ba natin ang Espiritu ng Panginoon, yung tinatawag na earnest of our inheritance. Yung nagtanong noon, yung isang tanong natin, si Kuya Ninoy, ano po ba ang pagkakaiba ng baptism with the Holy Spirit sa adoption? Thank you sa question na yun, Kuya Ninoy. Ano yung pagkakaiba? Ang bautismo sa Espiritu Santo ay earnest of our inheritance, pauna. Kasi sino dito yung may pauna na? Di ba? May karanasan na sa Panginoon. Actually, mayroong isang bahagi ng quote, di ko na naisama, ng isang babae na ayaw manganak. Kasama pa to doon sa question and answer natin. Ang isang babae na ayaw manganak, sabi ng propeta, hindi siya karapat-dapat na maging babae. Sapagkat ang isang mabuting babae, sabi ng prophet, isa sa kanyang magiging katatayuan ay pagiging isang magulang, pagiging isang ina. Kaya ang isang mananampalataya na ayaw tumanggap ng binhi ng salita ng Panginoon para siya ay magbuntis, para mahayag ang buhay ni Kristo, hindi siya pwedeng hindi siya maaring maging parte ng nobya ni Kristo. Naintindihan niyo po ba? Ang tawag dyan ay metaphor, analogy, mga mahal kong kapatid.
Kagaya ni Maria na yung nanay ng ating Panginoon, isang birhen na babae na nang makausap ni Gabriel, sabi doon, mapalad ka sapagkat ikaw ang napili at ikaw ay magdadalang tao. Dadalhin niya ang Panginoon sa kanyang sinapupunan. Yung persona mismo ng salita. Anong sabi ni Maria, mga mahal kong kapatid? Be it unto me according to thy word. At sa mga paglalarawan natin sa spiritual ng mga pagtuturo, ang mga mananampalataya ay kinakailangang tumanggap ng binhi ng salita. Kaya kapag ang isang tao tumanggap na ng binhi, meron ng taglay na buhay naroon sa kanyang sinapupunan. Magpapasimula yan na magsuot ng tamang kasuotan. Yung isang babae na nagpapantalon, nagsushort, kapag nagtaglay yan ng salita ng Diyos ng binhi, magpapasimula yan na magbistida. Amen. Di ba? Magpapasimulang mayroong mabago sa kanyang buhay. At ganoon ang isang mananampalataya na nagtataglay ng salita ng Diyos, mga mahal kong kapatid. Ituloy natin, Sir Mary Ann. Balikan mo natin yung verse 11. Sabi yan, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin. Verse 12. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang Espiritu. So sa mga talatang yan, mga mahal kong kapatid, makikita natin paano tayo magtatagumpay sa spirito ng pakikiapid at pangangalunya. Una, pagsisisi, pagpapahayag. Ano meron sa pagpapahayag? Pagkilala mo na nagkamali ka. Pagkilala mo na nagkasala ka, na nakagawa ka ng bagay na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon at ipapahayag mo ito. At kinakailangan magpasakop ka sa kanyang salita. Kaya nga ang John chapter 8, kung babalikan natin, mga mahal kong kapatid, same act, bagamat ang nandito ay babae, pero tingnan niyo ang huling kabanata na nandito, balikan natin ang John chapter 8, iparallel natin sa kaso ni Haring David, mga kapatid. Yung huling dalawang talata, verse 10 and verse 11, sa Tagalog, Sir Mary Ann, sabi diyan, at umunat si Jesus at sa kanya'y sinabi, babae, saan sila nangaroroon? Wala bagang taong humatol sa iyo? Yan ang tanong ng Panginoon kay Maria Magdalena, mga mahal kong kapatid, wala bagang humatol sa iyo? In verse 11, at sinabi niya, wala sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Kagandahan sa babae, nang makadaupang palad niya ang Panginoon, mga mahal kong kapatid, hindi na siya nagmalinis sa kanyang sarili. Alam niya na nagkasala siya. Alam niya na nagkamali siya. Hindi siya nahiya. Ang isang suliranin kasi sa mga tao, mga mahal kong kapatid, kapag nakagawa na ng pagkakamali, nahihiya na. Nagtatago na. At isa sa young people natin, ang may nagtanong din sa question and answer natin, sabi doon sa question and answer, sabi doon sa tanong, paano ba matutulungan ang mga kabataan na maging open? Lalong-lalo na sa panahon na sila ay nagkamali na pag pinag-usapan ang relasyon. Kaya daw ayaw nilang mag-open, ayaw nilang magpahayag, mag-confess, dahil baka daw mahatulan. At sana nga po narinig ninyo ng maayos yung kasagutan natin. Diba? Dapat handa kang mahatulan. Ginawa mo yan. Ang isang bagay na mali ay karapat-dapat na hatulan. Si David ay hinatulan ni Propeta Nathan, mga kapatid. Ang mga skriba at mga parisiyo ay biyasa sa salita. Alam nila kung anong katwiran ng Diyos, hinatulan ang babae na karapat-dapat sa kamatayan.
Pero salamat sa biyaya ng Diyos sapagkat bagamat hindi natin nakita na hinatulan ng babae, pakibalik lang yung verse 11, Sir Marian, na gusto kong pansinin natin diyan. Ang babae ay hindi na ikinubli ang kanyang ginawa, hindi na siya, nagpakatotoo na siya sa kanyang sarili. At ngayon ang biyaya ng Diyos, ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos ay gumawa sa kanyang buhay. Kaya sabi ng Panginoon, ako rin naman ay hindi hahatol sa iyo, bagamat siya'y karapat-dapat na hatulan. Sa paraan ng kaniyang pagpapahayag, mga mahal kong kapatid, pagsisisi, hindi man magsalita ang babaeng ito, hindi man niya sabihin na, Lord, nagsisisi ako. Nakikita at nababasa ng Panginoon ang puso ng babae. Do you agree with that? Sa paraan palang marahil ang mukha ng babae. Habang pinagmamasdan ng Panginoon ng babae, alam niya ang isang taong may puso na may pagsisisi. Tama ba? Ang Panginoon pa kaya niyang mabasa yung puso natin. Mga mahal kong kapatid, hindi natin kinakailangan pang magsalita. Kaysa naman magsalita tayo ng magsalita, paliwanag ng paliwanag, pero ang katotohanan, hindi naman pala talaga natin naiintindihan. Ang dami nating sinasabi, paulit-ulit nating sinasabi, nagsisisi ako, pero ang katotohanan sa kanyang puso, hindi naman pala. At yun ang mapanganib, mga mahal kong kapatid. Mas maigi pa, natanggapin natin na nagkamali tayo, na nakagawa tayo ng karumalduman na pagkakasala, kisang itago ito. Ang Panginoon naging mabiyaya sa babae. And thank God for that. Lahat tayo pwede rin makasumpong ng biyaya. Kung tayo ay magpapakatotoo at sasabihin, Panginoon, salamat na lang po. Pero hindi doon nagtapos, mga mahal kong kapatid. Pagkatapos ang makasumpong ang babae ng biyaya, di ba? Tutungo tayo sa pangalawa, how to overcome. Yung number 1 natin, by the grace of God. Yung number 2 natin, by the principle of the Word of God. At saan yung principle dyan, mga mahal kong kapatid? Yung binasa natin sa 1 Corinthians chapter 7. Nung mga nakarang pagtatalakay, inisa-isa natin yung from verse 1 hanggang sa verse 14 ng 1 Corinthians. Then nasaan yung principle dito? Pakibalik yung verse 11. Sister Meran, dyan lang tayo. Nasaan yung principle? English nga natin. EKJB mo. She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Tutuldok. Go and sin no more. And that's the principle of the Word of God. Salamat sa Diyos, mabiyaya siya. Pinatawad tayo, mga mahal kong kapatid, pero meron tayong kinakailangang sundan na principle. Kung hindi natin susundan ang principle ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, hindi tayo magtatagumpay. Ilista nyo na lang ulit. Alam ko, nilista nyo na ito nung nakaraan, sapagkat binasa na natin to. 1 Corinthians, buong chapter 7. Ang title mismo niyan, The Principle About Marriage. At doon itinuro ni Pablo na dapat ang isang lalaki hindi hipo sa isang babae. Andun lahat itinuro niya. Ang Hebrews chapter 13 verse 4, basahin nga natin, isang verse lang, another principle. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa, at huwag daw ang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos. English natin. Marriage is honorable in all, in the bed undefiled. But whoremongers and adulterers, God will judge. So ang number 2 natin, mga mahal kong kapatid, how to overcome by the principle of the Word of God. At napakarami na po nating binasa. Andun yung sinasabing plea temptation, plea sexual immorality, at
Pag pinag-usapan ang salita ng Diyos, mga mahal kong kapatid, ay, bago ko magpatuloy, nais kong bumasa ng isa pang quote, Sir Mary Ann. Basahin natin ito, second quote natin. Ibaba mo. Yeah, doon na lang. And there was also. Sabi dito, and there was also David, the great king of Israel, a man after God's own heart. He failed by adultery when he was tempted. But eventually, in the fullness of time, there came one, the head, even Jesus, who also must be tempted to see if he would live by every word that proceeded out of the mouth of God. Then was Satan foiled. For here was one who lived by it is written, and that masterpiece of God overcame by reflecting God's word. So, narito sa pangaral ng propeta, ikino-compare niya ang kalagayan ni Haring David at ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. So itong si David ay nagkasala, sabi dito, he failed by adultery when he was tempted. Ngayon dumating ang kapunuan ng mga panahon at dumating ang ating Panginoon. Nataglay ang salita, bawat salita. At si Satanas ay nabigo. Sa pagpapatuloy, sabi dito, then was this manifested perfect, one given to the cross as the perfect Lamb of God for the perfect sacrifice. And on the tree, he received the wounds unto death, that we by him and because of him might eat of the tree of life, and then that life freely given would enable us to overcome and express the Word of God. Paano daw tayo magtatagumpay? Si David ay nabigo, pero dumating ang Panginoon sa tamang panahon para ang mga anak ng Diyos na nabubuhay lalong-lalo sa panahong ito, sa henerasyong ito ay magtagumpay. Paano, mga mahal kong kapatid? Sabi dito, binigyan tayo ng buhay. Sabi ng prophet, that life freely given would enable us to overcome and express the Word of God. And now to the sons of God, who by Him overcome, are given the privilege of the paradise of God and the constant fellowship of Jesus Christ. There will never more be any separation from Him. Whither He goes, His bride will go. What is His, He shares with His beloved on a joint ear relationship. The secret things will be revealed. The dark things will be made plain. We shall know as we are known, and we shall be like Him. This is the heritage of the overcomer, who has overcome. Dalawa yung papansinin natin dito, paano sila magtatagumpay? Who was overcome by the blood of the Lamb. That's grace. Amen. Ibinigay ang dugo na walang bayad. Andyan ang kasaganaan at kapangyarihan ng biyaya, pero mayroong kadugsong. Karanasan sa salita. Word of testimony. Pag sinabing word of testimony, mga mahal kong kapatid, meron kang patotoo sa salita. Amen. Nakikita nyo na bang magtatagumpay kayo? I hope so. Sila na nagpapahalaga sa salita. Sila na nagpapahalaga sa salita. Sila na nagpapahalaga sa principle ng salita ng Diyos. Hindi lahat magpapahalaga. Lahat makakarinig. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo nung Sunday, mga kapatid, anong sikreto ng paglago?
Sila Brother Chad, ang bautismuhan, marami sila. Sabay-sabay silang nabautismuhan nung taon na yon. Sila Brother Otchot, marami din silang binautismuhan, sabay-sabay din sila. Sabi ko nung nakarang Sunday, nagpagpasimula na lang tayo ng 2024. Lahat ng makakasama ng 2024, makakasama pa rin ng 2025, pero yung iba wala na. Ang tanong, yung makakasama ba ng 2024 na makakasama ngayong 2025 ay parehas malago? No. Sino yung lumago? At sino yung patuloy na lumalago? Sila na nagpapahalaga, nakikinig, at sumusunod sa salita. Sa ayaw at sa gusto natin, mga mahal kong kapatid, walang magtatagumpay na hindi nagpahalaga sa salita ng Diyos. Isa sa susi para magtagumpay, biyaya. Pero meron itong kasama, kinakailangan mong magkaroon ng patotoo. Hindi patotoong nagkatrabaho ka, hindi patotoong nagkaroon ka ng asawa, hindi patotoo na nakatapos ka ng pag-aaral, nakatulong, patotoo sa salita ng Diyos. Amen. How to overcome, mga mahal kong kapatid. Ang mag-i-enable sa atin. Kung napansin ninyo, ulitin natin yung nasa bandang taas, Sir Mary Ann. That masterpiece of God. I-highlights mo nga. That masterpiece sa taas na bahagi. Simulan natin sa that masterpiece. Yeah. Itaas-taas mo yan. Highlights mo. In that masterpiece of God, overcame by reflecting God's Word. Pag sinabing by reflecting, mga mahal kong kapatid, parang yan yung sinasabi ni Santiago, na isang taong tumitingin sa salamin. Dalawa yung pwedeng tumingin sa salamin, isang taong tumingin sa salamin, pero sabi doon, kinakalimutan niya ang kanyang sarili. At yan yung mga taong nakikinig ng salita, pagkatapos mapakinggan, kinakalimutan yung salita. Narinig niyang Kristiyano siya, pero pagtalikod sa salamin, hindi na siya Kristiyano. Napakinggan niya ang salita na dapat ganito ang kanyang ginagawa, pagtalikod niya sa salamin, hindi yun ang kanyang ginagawa. Pero sila na tumitingin sa salamin, basahin nga natin, napaganda ng talatang ito, naalala din, na lang din naman natin, basahin natin, Sir Mary Ann. Sa James, chapter 1, simulan natin sa verse 19, Tagalog na lang. So malapit tayo magtapos, 3 lang, how to overcome, nakadalawa na tayo. Sabi sa verse 19, nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan. Kasama na diyan yung pangangalunya at pakikiapid, at ang pag-apaw ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Meron bang ganito sa atin dito, mga kapatid? Meron bang ganyan? Nakakalimutan yung kanyang sarili?
Verse 25, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, principle, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Can we say amen to that? Yan po ang sekreto sa pagtatagumpay, mga mahal kong kapatid. Walang magtatagumpay, walang lalago, walang makakasama sa pag-agaw. Nung nakaraan may nag-share ng post si Brother Joshua Isaac. Gusto ko sanang mag-comment, kaya lang pinabayaan ko na lang yung kapatid natin. Hindi ko alam kung nakita nyo yung shared post niya na yung toga. Nakita nyo ba? May toga. At sabi niya, isa do sa caption, do sa post, isa sa pinakamahirap na makuhang ang tawag diyan, parang kopya. Isa sa pinakamahirap daw na makuhang sombrero. Hindi ko alam kung anong term na ginamit, basta isa sa pinakamahirap na makuhang cuff ay yung toga. At habang binabasa, sabi niya may post siya doon na yun din yung kanyang goal. Pero naalala ko yung sinabi ni Pablo kay Timothy, ang toga natin ay ang korona ng katwiran. At mas mahirap yon. Sa mga magtatagumpay, sabi ng kasulatan, sa mga magtatagumpay, ay bibigyan sila ng korona ng katwiran ng Diyos. At yun ang goal dapat ng mga mananampalataya. So paano ba tayo magtatagumpay, mga mahal kong kapatid? Pagpapahalaga sa salita ng Diyos. At ano meron sa salita ng Diyos, mga mahal kong kapatid? Mga principle. Pag sinabing principle, mga pamamaraan, hallelujah, sa buhay na ito, na dapat nating sundin at gawin, mga mahal kong kapatid. So wag niyong kalilimutan yung quote na binasa natin. Ang iba kasi, nakasentro lang sa biyaya. Actually, dito din po ako nahihirapan. Isa sa pinagpipray ko, Panginoon, tulungan mo akong mabalansi ko ang biyaya at ang katwiran ng iyong salita. Pag ang katwiran kasi ng salita, magiging mahigpit. Magagalit ka, magre-rebuke ka, maninirmon ka, at gusto ko rin namang maging mabait at biyaya. Ang pairalin, napabayaan na lang, ipasa Diyos na lang. Kaya yung panalangin ko lagi, isa sa ipinagpipray ko, kapag may mga pinagdaraanan, ang iglesia, ang mga kapatiran, paano ko ba iahandle ang isang sitwasyon, iahandle ang isang kapatid. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako, may balanse ko po ang iyong salita. Ang biyaya at ang katwiran ng iyong salita. Pag pinag-usapan ang pagtatagumpay, mga mahal kong kapatid, napakahalaga na makita natin yung dalawang factor. Ang biyaya ng Diyos at ang kanyang salita. Kaya nga nang pumarito ang ating Panginoon, mababasa niyo sa John chapter 1, nang siya'y pumarito, siya'y puspos ng biyaya at ng katotohanan. At ang meron pa sa principle, mga mahal kong kapatid, nais kong basahin ito sa sulat ni Pablo kay Timothy. Samahan niyo ako sa 1 Timothy. Chapter 3 ng 1 Timothy. May gusto akong puntuhin dito. Verse 1. Basahin muna natin sa KJV, Sister Mary Ann. Sabi diyan, this is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. So may kinalaman ito sa isang pastor, sa isang obispo o lingkod ng Panginoon. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, up to teach, not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre, but patience, not a brawler, not covetous, one that ruleth well his own house,
having his children in subjection with all gravity. Verse 5, for if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? So may tanong si Apostol Pablo, for if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Dito papasok yung pinag-usapan natin noong nakarang Wednesday at yung mga katanungan ng ilan patungkol sa iglesia, gaano kahalaga ang iglesia? Sabi ng propeta, ang pastor, ang head ng church, siya ang maglilid sa atin. Sabi pa ng propeta, kung gusto nating maranasan ang bautismo sa Espiritu Santo, kailangan natin ang ating pastor. Isesend ko yung quote niya sa inyo. According to the prophet, ang pastor ang asawa ng iglesia at ang iglesia ay ang asawa yung pastor. Kaya napakahalaga ng isang tao ay may kinikilalang iglesia. Amen. Ang pastor ay mayroong kinikilalang ang mga mananampalataya ay may kinikilalang pastor. So ano meron dito, mga mahal kong kapatid? Bakit ikinonekta ni Brother Ryan sa principle ng salita ng Diyos? Basahin natin ng verse 4. One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. Ang gusto kong puntuhin natin diyan, subjection with all gravity. Kaya nga sa pagtatalakay natin sa pride, murder, lies, anong isang way para magtagumpay, mga mahal kong kapatid? Submission. Ang isang taong nagpapahalaga sa salita ng Diyos, nagpapasakop sa ulo ng tahanan. Amen. Intindihan niyo ba, mga mahal kong kapatid? Yan ay pagtitipo. Ang isang tahanan, merong tatay, may asawa, may mga anak. Ang iglesia, ang mga mananampalataya ay tila ba anak ng manggagawa? Kaya nga si Brother Alex, yung question niya noong nakarang Sunday, kahit matanda na siya, sa edad na senior citizen, magsisitenta ng ating kapatid, ang turing niya sa akin, tatay niya ako. Di ba? Kung sa edad, mas matanda si Brother Alex, kung sa karanasan, mas marami siyang karanasan, pero yung pagkilala, naging magkasama kami from 2010 hanggang 2025, walang palya yung pagsasama namin. Nagkaroon ng mga tampuhan, bilang na bilang, wala nga sa 5 daliri. Tampuhan siguro namin ni Brother Alex, wala pa sa 5. Yeah. Sapagkat nandun yung respeto at pagkilala. Kaya kung gusto nating magtagumpay, mga mahal kong kapatid, hindi lamang sa larangan ng pakikiapid at pangangalunya, kundi sa lahat ng spirito, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, napakahalaga na marunong tayong kumilala sa prinsipol ng salita ng Diyos. At sa prinsipol ng salita ng Diyos, napakahalaga ng iglesia. Napakahalaga ng pastor. Kaya nga ang isang mananampalataya na walang pastor, nabanggit ko na kanina, na wala pang church, para siyang isang dalagat binata na naghahanap pa lang ng kanyang mapapangasawa. At ano meron sa pag-aasawa? Commitment. Kaya ang isang taong walang commitment sa iglesia, hindi pa siya kasal. Naintindihan niyo ba, mga mahal kong kapatid? Ang magiging responsable lamang sa iglesia, vice versa, ay ang isang taong committed na, kasal na. Ibig sabihin, you are engaged, you are married, spiritually speaking, naroon na yung faithfulness mo, andun na yung responsibility mo, andun na yung tinatawag na commitment. Kaya nga dito, subjection with all gravity, Tagalogin natin. Sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. At isa yan sa pinagbubulay ko.
Isa sa lagi kong, diyan ako nag-i-struggle, Lord, tulungan mo ako. Gusto kong kausapin ng kapatid, ang isang pamilya, ang mag-asawa. Bilang tao, si Brother Ryan, andun yung inis, yung tampo, yung galit. Tao rin po ako na ang sarap manirmon, ang sarap magalit. Pero salamat na lang sa biyaya ng Diyos ang panalangin ko, Lord. Gusto kong maging balanse ang biyaya mo at ang katotohanan. Mas gusto ko pa rin na maramdaman ng kapatid na naging mabuti ako sa kanya kaysa naging malupit ako. Pero minsan parang ang sarap maging malupit. Ang sarap maging malupit eh. Pero hanggang isip ko lang yung pagiging malupit. Salamat na lang yung puso ko ay mas pumapanig sa pagiging mabait. So salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah. So how to overcome? Nung nakaraan, binanggit na natin yung submission, pero ngayon, mas pinalawak natin. May kinalaman na sa iglesia at sa lingkod ng Panginoon. The number 3, para matapos na natin to. Basahin natin ng 1 Corinthians chapter 6, verse 11. Paano tayo tuluyan at lubusang magtatagumpay? Sabi diyan, ano bang tinutukoy dyan ni Pablo? At ganyan ang mga ilan sa inyo. Basahin natin from verse 10. Ang ilan ay magnanakaw. Itaas pa natin, Sir Mary Ann. Kumpletuhin natin, verse 9. Sabi diyan, hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Verse 10, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, hindi mga mamana ng kaharian ng Diyos. Malinaw. Yan ang principle. Paitoy. Manglalasing. Ano sabi? Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Wala na pong paliwanag diyan. That's the principle of the Word of God. Lahat ng yan, papakiapid, mapangalonya, mambabae, magnanakaw, masakim, manglalasing, hindi magmamana. In verse 11, at ganyan ang ilan sa inyo. Dati. Ganyan tayo dati. Brother Dante, manglalasing. Manglalasing ka dati, Brother Dante? Mambababae. Sister Maricar. Di ba? Agree ka doon, Sister Maricar? Gwapo eh. Di ba? Grabe yan. Check boy yan dati. Mangbababae. At ganyan ang ilan sa inyo. Tutuldok ulit. Salamat sa biyaya ng Diyos. Ngunit nangahugasan na kayo. Justification ang tawag niyan. Kung i-English natin, in such were some of you, but ye are washed, ye are sanctified, ye are justified by the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Tagalogin natin. Ganyan ang ilan sa inyo. Pero salamat sa biyaya ng ating Panginoon. Nahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Nasaan ang pagtatagumpay sa mga kasalanan yon? Sa mga spirito na yon, mga kapatid? Nasa salita ng Diyos. Ano ang maghuhugas sa atin? Episo 5, ang maghuhugas sa atin ay ang salita ng Diyos. Ang magpapabanal sa atin ay ang salita ng Diyos. Ang umaring ganap sa atin ay ang salita ng Diyos.
Pero ang pinaka-dulo, ang pinaka-importante sa lahat, para magtagumpay tayo, kailangan natin ang Espiritu ng ating Diyos. That's our goal, mga kapatid. Kung wala ang Espiritu ng Diyos, kung wala ang Kanyang salita, walang katuturan ang lahat. Kung hindi lang din naman sa salita ng Diyos, hindi dahil sa ating Panginoon, hindi dahil sa Kanyang Espiritu, walang katuturan ang lahat, walang saysay ang lahat. Ang susi sa pagtatagumpay, mga mahal kong kapatid, nasa biyaya ng Diyos, nasa Kanyang salita, at nasa Kanyang Espiritu. O kahit ang pangatlo natin, by the power of the Holy Spirit. Sa lahat ng pagtatalakay natin paano magtatagumpay, lagi nating pandulo, ang kailangan natin ay ang Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Hindi ko alam kung nararamdaman nyo na. Hindi ko alam kung nakikita nyo na gaano kahalaga ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Kung hindi lang din naman ito ang ating matatanggap, mga mahal kong kapatid, walang saysay ang lahat. Pero salamat, may pangako para sa atin. Kaya nga sa pagtatalakay natin ng mga nakaraan, yung last na siniris natin about sa Espiritu ng kasinungalingan, how to overcome, ano yung number 3 din natin doon? Ask for the promise of the Holy Spirit. Kung meron tayong ipapanalangin, kung meron tayong papahalagahan, namimithiin, nananasain, napakananasain sa buhay na ito, ang matanggap natin ay ang pangakong Espiritu ng Panginoon. Naalala ko yung kanta ni Brother Billy, sa inyo na ang lahat, sa akin lang si Kristo. Ano yung English doon, Brother Billy? Yung kinanta mo? Give me Jesus. Yung unang bahagi. Sa inyo na ang lahat. You can have all this world, but give me Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Napakasimple ng mensahe, mga kapatid. Ang kailangan natin ay si Kristo. Hallelujah, Lord. Tayo manalangin, mga kapatid. Sa mga ibabaptize pa lamang, sa mga presenting nandito sa gawain, at sa mga nasa live streaming, at sa mga umaantabay nito kapag uploaded na, Panginoon, kayo na po ang bahala sa bawat isa. Sa iyo ko po sila pinagkakatiwala. May magtatagumpay, Panginoong Diyos, may mga mapalad. Dalangin ko na ang pagiging mapalad at ang pagiging matagumpay ay maranasan nawa ng bawat isa amin. Mangyari po, O Diyos, ang iyong sakdal na kalooban. Maraming salamat po sa gabing ito. Sa iyo ko po patuloy na pinagkakatiwala ang lahat. At aming dalangin ito sa mo, kahilingan sa iyo lamang. Ibinabalik ang pinakamataas sa papuri at pasalamat sa iyo lamang at sa iyo pong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Ating palakpakan ng ating buhay na Diyos, mga kapatid.